We have two contrasting readings for today. Malaki po ang pinagkaiba ng ating unang pagbasa at sa ating mabuting balita ngayong araw. Para hindi po kayo malito at mawala, always remember the words or the points of reflection starting with the letter C. Sa ating unang pagbasa, in our first reading, the first C, St. Paul congratulates the community of Thessalonians for being good and faithful followers of Jesus Christ. Nagbagong buhay sila, sumunod sa patakaran at batas ng Diyos, namuhay sila ng kabutihan at kabanalan. St. Paul congratulates the Thessalonians for doing what is good. Hindi po ba sa mga magulang, pag may nagawang mabuti ang mga bata, you are congratulating them. You are affirming them. Sa mga mag-asawa, pag may mabuting ginawang yung asawa, alangan papagalitan mo. You congratulate him. You affirm him. You say good things about him. Ganon din sa kapatid mo na naka-achieve ng mga medals kapag nag-aral o may napanalunan sa isang competition. You don't say bad things to that person, especially kapag kapatid mo. You say good things about them. You congratulate them, you affirm them, and if I may say, you are proud of them. When we are doing good things, we can be assured, like in what we have said in our responsorial psalm. Sana po, gising po kayo. Ano po yung responsorial psalm natin today? May kilang po yun. The Lord takes delight in His people. Happy si Lord pag may nagawa tayong mabuti. Alangan nakasamangot si Lord. God is happy when we do good things. He is always delightful in seeing His people. Punta naman tayo sa mabuting balita. Sa first reading, St. Paul to the Thessalonians, St. Paul congratulating the community. How about Jesus Christ, especially to the scribes and the Pharisees, mga nasa otoridad? Dalawang C. Kung kanina, congratulating, now Jesus Christ confronts, and if I may say, condemns the wrongdoings, especially for those in authority, the scribes and the Pharisees. Lalo na nandito kayo po ngayon, mga regular mass goers, Monday, Tuesday, and Wednesday. Pakinggan niyo po mabuti ang ating mabuting balita simula ngayon hanggang sa Miyerkules. Jesus will always say, woe to you. Magagalit siya. Mula ngayong Lunes hanggang Miyerkules, maririnig natin na paggagalitan, pagsasabihan at ipapahiya niya ang mga Pariseo at Skriba, mga nasa otoridad. But this is not all about just condemning them, nor confronting them. But Jesus is correcting them. Tinatama ni Jesus ang pagkakamali nila. Hindi po ba ganun dapat, lalo na sa mga magulang, pag may mali ang ginawa ang bata, pagsasabihan at papagalitan. Alangan may maling nagawa, iko-congratulate mo. May nakita kang mali, papalakpakan pa rin. May kakaibaan sa tingin mo, parang di tama yun. May di tamang nagawa, dedepensahan pa. Mali na nga. When something is wrong, we condemn the wrongdoings. Baka nasanay na tayo sa panahon natin ngayon, may mali, hahayaan mo na lang. Look what Jesus did. He confronted to those who are in authority. Nasa mataas na lipunan. Yung kapatid mo pa kaya, ayaw mo pagsabihan? Yung anak mo, ayaw mo pagalitan? Mali na nga.
Ang mali ay mali, at ang mali ay pinagsasabihan at dapat itama. Ang tamang nagawang kabutihan dapat palakpakan, dapat papurihan yung ang ginawang tama. Dear brothers and sisters, we imitate Saint Paul and Jesus Christ. Sa kabutihan, we congratulate the person. May nagawang mabuti, papagalitan mo. May nagawang tama, pagsasabihan mo. In every good, we always give praise to God. Ang kabutihan ng iba ay dapat ipagmalaki dahil sa ito'y nakakabuti. Ang kasamaan at pagkakamali ng iba ay dapat itama. Itamang mabuti at maigi.